I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong Sister May, ang siyang inatasan na para sa ating online midweek service ngayong gabi. So before that, manalangin po muna tayo. Father God in heaven, maraming salamat po Lord for this opportunity na makapag-share muli ng inyong banal na salita. Father God, I pray na ikaw po Lord ang siyang magbababa ng revelation sa akin Panginoon. Lord, I humble myself before you. Ini-entrust ko ang lahat sa iyo, Father God. Dahil kung akong lang, Lord, wala akong kakayanan para magbahagi ng iyong salita. But I ask for your help, Holy Spirit, na ikaw ang siyang manguna sa akin. Ikaw ang siyang magsasalita sa akin. Tago mo lamang ako sa inyong likuran, Father God. Salamat, Lord. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. So, ngayong gabi, no, ang ating pag-aaralan ay mababasa natin siya sa Hebrews chapter 1 verses 10 to 12. So, babasahin ko muna sa Tagalog. Hebrews chapter 1 verses 10 to 12. Sinabi pa rin niya, Panginoon, ng pasimulay, nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit lahat ay kukupas. At ililigpit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Amen. Glory to God sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ang ating pag-aaral ngayon ay may title na The Eternal King Who Never Change, or sa Tagalog, ang walang hanggang hari na hindi nagbabago. So sa Hebrews chapter 1 verses 10 to 12, so ipinapakita dito na ang kadakilaan ni Jesus Christ, siya ay hindi lamang tagapagligtas kundi ang mismong may lalang ng langit at lupa. So sa verses na ito ay may malaking kaibahan sa pagitan ng nilikha at ng lumikha. So ang lahat ng mga nasa mundo ay may katapusan at magbabago. Ngunit si Christ, si Kristo ay mananatiling tapat kailanman. Kaya dahil dito tayo ay nagkakaroon ng ganap na pagtitiwala sa Kanya sa anumang panahon or sa anumang sitwasyon, lalo na ngayon sa sitwasyon natin na dati hindi naman ganito, no? Pero we know na God is moving, especially sa ating sana mga nangyayari sa paligid natin ngayon, sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa lahat, even sa ating mga tahanan, sa ating mga sarili. So we have three key points no, dito sa ating topic this night. So ang first is Jesus Christ is the eternal creator, or sa Tagalog, si Hesus Kristo ang walang hanggang may lalang. So sa verse 10, nung nabasa naman natin kanina, ang langit at lupa ay nilikha ni God. Ang lahat ng ating nakikita ay bunga ng kanyang kapangyarihan at karunungan. Bilang may lalang, siya ang may ganap na authority sa buong sanlilikha. So siya ang may authority. So kapag kinilala natin si Jesus bilang ating may lalang, tayo ay nagtitiwala or tayo ay magtiwala sa kanya kung kaya niyang
kung kaya niyang likhain ang buong sanlibutan, kaya rin niyang gabayan tayo, kaya niyang paglaanan, at kaya niya alagaan ang ating buhay. So, lalo na ngayon na ah, sa hindi hindi natin naiintindihan kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, na siya ang nagagay sa atin na para hindi tayo maligaw ng landas, or hindi tayo para we are in the straight path pa rin, no? Na sumusunod sa Kanya. Kasi dyan siya na nag-guide sa atin, lalo na sa ating mga Christian believers, lalo na sa Kanyang mga lingkod na patuloy na nagsiserve sa Kanya. So, andyan siya palagi to guide us, to care us, at palagi siyang nandyan para sa atin. So, ang number 2 is, everything in this world is temporary. Tama nga naman, di ba? Ang lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. So, sinabi sa verse na ito no na ang langit at lupa ay tatanda at lilipas na parang damit na naluluma. So, ganun na tayo no ng mga tao, no? May dumadating, may nawawala. Ipinapakita nito na ang anumang material na bagay ay hindi permanente. So, lilipas at lilipas ang lahat. Lahat kaya hindi dapat nakasentro ang ating buhay sa mga kayamanan, lalo na sa posisyon. No, nakikita naman natin ngayon na yung nasa gobyerno natin, nakatutok lamang sila, nakasentro lamang sila sa kanilang posisyon. Yung sariling interest lamang nila ang kanilang iniisip. Hindi nila iniisip yung future, na kung ano ang mangyayari in the near future sa kanila, no? Na lahat ay yung kampante na sila sa kung anong meron sila ngayon, masaya sila, pero hindi nila iniisip na lahat mawawala yun sa kanila at lahat ay magbabago. Yung mga bagay dito lahat ng mga bagay dito sa mundo, no, mawawala, it will perish talaga. So, ang tunay na security or yung seguridad ay matatagpuan lamang natin kay Kristo or kay Jesus Christ, sapagkat siya lamang ang hindi kailanman nawawala. So, everything mawawala sa atin dito, no? Yung yung mga anong meron tayo ngayon, time will come na mawawala yan. Hindi yan siya forever. Kaya't nga yung mga anak natin na ngayon maliliit pa kasama natin, pero time will come na magkaroon sila ng kanya-kanya nilang pamilya. Yan din ang iniisip ko na siyempre dalawa lang yung anak ko. Iniisip ko ngayon na paano pag lumaki na sila, pag makapagtapos na sila ng pag-aaral, pag nakapag-asawa na sila, lalayo na sila sa amin, magkakalayo na kami, kasi hindi. So yun nga, no, na lahat ng mga bagay dito sa mundo ay temporary lamang. Kaya yan palaging sinasabi ko nga sa asawa ko na darating ang time na dalawa na lang kami ang maiiwan sa bahay. At na-remember ko yung sabi ni Pastora na mahalin niyo ang mga asawa ninyo kung buhay pa. Kasi siya lang ang makakasama natin sa buhay. Kasi yung mga anak natin, magtatrabaho yan kung saan sila kung saan nila gusto, at halimbawa mga ibang bansa. So dalawa lang talaga kami ng asawa ko ang maiiwan sa bahay. Kaya nga na lahat ay magbabago talaga, no. Pero we know na si Jesus is hindi siya magbabago, or hindi siya nagbabago kailanman. Still pareho pa rin siya, no. God is our God yesterday, today, and forever.
So, ang number 3 is Christ is unchanging forever. Si Kristo ay hindi nagbabago magpakailanman. So, bagamat no nagbabago ang panahon, nagbabago yung ating kalagayan, kung dati naghihirap tayo, ngayon nakakaangat na sa buhay, glory to God, at maging ang tao, no, nagbabago yung mga tao, yung ugali nila. Dati hindi tayo pinapansin, dati ayaw nila sa atin, pero nung nakita nila na at even yung ibang mga tao na nakita nila na tayo ay naging Christian na, iba na yung ano nila sa atin, no? Iba na yung tingin nila sa atin, iba na yung trato nila sa atin. Pero si Jesus Christ ay mananatiling ganun pa rin. Pareho pa rin. Dati hanggang ngayon, no? Walang pagbabago, hindi siya magbabago. So, even yung kanyang love, yung kanyang katapatan, yung kanyang kapangyarihan, at yung mga pangako niya, hindi nagbabago. So, hindi siya pareho si Jesus Christ, hindi siya pareho sa tao na kapag nangako ay napapako. Pero si God, yung mga promises niya is tinatupad niya talaga. Kaya magtiwala lang tayo kay God na lahat ng mga promises niya sa atin is mangyayari at mangyayari sa ating buhay. Kaya sa panahon nun ng pagsubok, yung pagkawala o kawalan ng katiyakan, no? May matibay tayong sandigan. Yun ay si Jesus Christ. Siya yung ating matibay na sandigan, lalo na sa mga ngayon no na parang walang katiyakan yung yung mga nasa paligid natin, pero tayo na mga Christian believers mayroon tayong katiyakan because we have God, we have Jesus in our lives. Kaya even sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay, pareho sa akin past weeks na dumaan talaga ako sa matinding trials. Pero, glory to God na napagtagumpayan ko because I have God. Niluhod ko ang lahat sa Kanya. Andyan siya na nagiging strong ako because of God. Na napagtagumpayan ko ang lahat ng yun. So, glory to God. So, ang Diyos nakasama ng Kanyang mga lingkod noon ay siya ring Diyos nakasama natin ngayon at magpakailanman. Kaya, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Hindi siya nagbabago. So, ganun pa rin siya, no? Forever. As our conclusion, so Jesus Christ ang walang hanggang may lalang at hari na hindi nagbabago. Ang mundo ay lilipas, lahat dito sa mundo lilipas yan, pero siya ay mananatili forever. Therefore, we should build our lives on Him rather than on temporary things. Kaya ilagak natin, no, ang ating pananampalataya sa Kanya at huwag sa mga pansamantalang bagay. So, ang sinumang nagtitiwala kay Kristo ay may matibay na pag-asa sapagkat ang ating Panginoon ay tapat, makapangyarihan at hindi kailanman nagbabago. So glory to God sa salita ng Diyos ngayong gabi, at tayo ay magtitiwala lamang sa Kanya, lalo na sa mga every time may mga pagsubok tayo sa buhay. Huwag tayong bibitaw sa Kanya kahit na konti na lang yung hawak natin sa Kanya. Huwag tayong bibitaw sa kay God kasi andyan siya na tumutulong sa atin, gumagabay sa atin. Hindi siya nagbabago forever. So, glory to God. So, salamat Lord sa gabing ito. Salamat sa inyong salita, Panginoon, na sa iyo lamang kami, Lord, magtitiwala. At we know na lahat, Lord, ay magbabago, mawawala dito sa mundo. But ikaw, Panginoon, ay still ganun pa rin. Salamat, Lord, for your love, for your guidance,
sa pag-care mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kaya Lord, ini-entrust namin ang gabing ito sa iyo. Salamat sa inyong salita, Lord, na magamit namin ito sa aming everyday life, O God. Salamat. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. I speak Jesus. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand.